Sa po mapagpalang at tanghali po sa ating lahat. Amen, amen po. At muli po ay salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama at upang muling tangkilikin ang programang Sariling Atin. And I do believe na ang programa pong ito ay patuloy po na nagiging blessing sa bawat isa po sa atin. Amen, amen po. Sa ating po mahal na Pastor, Pastor Hilo Rena, sir, alam ko na napaka-busy nyo po dyan sa Sapang Dalaga. Tuloy-tuloy po. At alam niyo po, nakita ko yung video, natitempt akong i-send sa area namin. Hindi ko na lang sinend muna, baka bawal. Pero nakikita niyo po yung talagang bakbakan talaga doon mga kapatid. Kung nagkakaroon ng bakbakan doon sa Iran ngayon, sa Middle East, mga kapatid, grabe yung bakbakan sa Sapang Dalaga ngayon ng trabaho. Amen? Hindi para sa ikasisira ng buhay ng mga tao, kundi para sa ikaayos ang buhay ng mga tao. Yan ang kagandahan doon. They are building buildings, mga kapatid, para lamang mga kapatid mayroong mapagtipunan ng mga taong nangangailangan po ng salita po ng Diyos. Yan po ang trabaho ng mga Baptist builders po natin sa pangunguna po ng atin pong mahal na pastor. At kaya mga kapatid, salamat po. Bagamat walang ating mahal na pastor dito, pero ay kami po ni Ma'am Marnelly, ni Ma'am Sitchay, binigyan po ng pribilehiyo na patuloy po na maging kabahagi po sa programa pong ito. Wala man ang ating mahal na pastor, pero enjoy pa rin po natin ang programa na ito. Amen. At huwag kayo mag-alala, may iniwan naman pong si pastor, di ba? May iniwan siyang talakayin po natin na hanggang ngayon, yung po ang pinag-uusapan po natin mga kapatid. Sa susunod na lang yung square. Okay, doon pa tayo sa triangle. Okay, at muli po, good morning po sa lahat po ng nakasubaybay na po sa kasalukuyan. Please do share the link po sa mga kasamahan po ninyo sa trabaho man yan. Okay, sa ngayon lalo na kung kayo ngayon, naka-break kayo ngayon, maganda na encourage po yung mga kasama ninyo to listen, to watch with you sa ating pong programa for them to be blessed mga kapatid. And then ganoon din po sa mga estudyante. Bagamat ito'y usaping pang nanay, pero kayo ay isa sa makikinabang. Talagang hindi pwedeng family talaga hindi pwede pag pinag-usapan ng nanay, hindi apektado ang anak. Hindi apektado yung tatay. Ganon din naman, pag pinag-usapan ng anak, hindi maaaring hindi apektado yung nanay at saka tatay. Kaya mga kapatid, lahat tayo pwedeng ma-bless sa tanghali po na ito. Okay, at sa aking asawa, baka makalimutan ko pa, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho, at patuloy kang sumubaybay. Kasama niya po ngayon si Arzel, at nakikinig po sila. And then, ganoon din naman po ang buong South Border family. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, at Ma'am Cynthia? Magandang tanghali po muli sa inyong lahat at andito po ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Talaga naman natutuwa ako sa mga mothers na nakita ko. Siyempre, nangunguna na yan si Ma'am Helen Kapundan. At muling nakita ko si Ma'am Jo Negado. Hello po. Ay, naku, miss na miss ka na namin. At Sir Christian ng Panike. Panike. Kamusta na yung ating kanyan? Baby. Sir Vince Ebar. Sino yun? Si Ma'am Yang. Hello, Ma'am Yang. Kamusta na dyan sa La Union? Siguro mainit yan kasi tabing dagat. Di ba yung alimuum ng dagat? Opo. Dito kasi mainit. Di ba ka dyan? Pero yun nga lang, talagang fresh din yung air nila. Saka ma'am, pag tabing dagat, malakas magpaitim yun ma'am, yung ano yan. Pero hindi tatalba niya si Ma'am Yang. May kanyan may protection yan At marami pa, Sir John Burr Zapatose, si Ma'am Cecilia Gabriel. Hello po, ma'am. Si Sir John Clayco. Sino ba ito? Operator natin yan, ma'am. Si Ma'am Alba Obidos. Syempre, naanak ko. Hello, Blessy. Kamusta ka na dyan? Husaya mo pag-aalaga ng baby mo habang wala ang iyong asawa na si Sir Jacob. Siyempre, hinahanap ko pa yung Sir Cesar. Hello, Sir Cesar. Hinahanap ko pa, Sir, yung mga mission natin. Siyempre, eto, from Japan. Hello, Ma'am Flor Solomon. Ako talaga naman, namimiss ko na kayo. At pahatiran nyo kami dito ng lamig. Ayan. Opo, pahingay daw pong snow. Si Ma'am Odessa. Ma'am, nasa work po ba kayo ngayon? Hello po, Ma'am Odessa. Si Ma'am Imelda Dilan.
Ah, from Davao. From Davao. Hello, ma'am. Ang suki natin from Davao. Hello, ma'am. Kamusta na po dyan sa Davao? At sa lahat po, ay, amoy durian daw. Hopefully, prayerfully. O, ang sarap ng durian. At syempre sa aking family at sa buong West Bank at sa lahat ng area. Syempre, lahat ng corners natin dyan. North, South, East and West. At syempre, magandang tanghali po kay Sir RG and Ma'am Marnelly. Amen, Maging sa amen. dalawang gwapo natin na nasa likod ng ating camera. Sir Romir and Sir John Kilayko, yung mga nagagwapuhan natin dyan. Dapat nakikita rin mukha nila minsan-minsan eh. Okay po, magandang tanghali po sa lahat. Keep on tuning in and pass the link. Amen. Thank you po, Ma'am Sicha, Ma'am Marnelly. Hello, good afternoon sa inyo lahat. Binabasa ko po yung mga comments nyo. Nasa Carmen, Davao del Norte pala si Ma'am Josephine ngayon. Wow, ma'am, masarap ang bingka dyan. Nalala mo nyo, nagdala ko ng bibingka before. Doon galing yun sa Carmen. Baka naman, Ma'am Carmen. Opo, hello, good afternoon sa inyo dyan. Mayong udto kaninyong tanan nga naadinha sa Carmen, Davao del Norte. Kusgi ang imuhang video para daghan maminaw. And also, Wow, amen. Ano yun, Ma'am? sabi ko, lakasan niya yung cellphone niya para maraming makikinig. Amen, amen, amen. And good afternoon, pinapa-shoutout ni Ma'am Belia Quiñones ang Makati Central Family. Good afternoon sa inyong lahat. Siyempre, sa pinsan ko na si Zai, mula sa Davao City, kasama si Ma'am Imelda, yan ang suki natin laging nanonood. At ang aking sister-in-law dyan sa Batangas, Tanawan. Good afternoon, alay mainit na kape ang aming Magkababayan pala inasam. kami. Opo, sa Tanawan. Hello, good afternoon. Ayan si Ma'am Chona. Ayun, ang taga Batangas natin nakasama. Pinapa-shoutout niya si Ma'am Rosie Nional, Mucha Gonzales, Ana Marie Patialba, Quijano, and Leslie Sena. Ayun. Ayaw, sabi po ni Ma'am Josephine, malakas na masyado, ma'am. Okay, thank you naman. Kusog, malakas na daw masyado yung sound niya. Ayan. Good afternoon kay Sir RG at kay Ma'am Cynthia, nakasama ko dito ngayon. Amen, At amen. sa lahat ng mga nanonood, kung merong nakapanood ngayon sa Cavite, ang Naval Special Warfare Force, ongoing ang kanilang annual general inspection. Ayan, good afternoon sa gwapo kong asawa. Na for Yun, sure. Diba? Ayun. At syempre kay Jeremiah, kay JC Max, at sa buong tropa na nanonood dyan sa bahay, magandang tanghali sa inyong lahat. Amen, amen. Thank you po, Mama Marnelly. Bira, talagang pag may asawa kang ganon, talaga namang, pag hindi ka umuwi talaga na mapaaga niyan. At muli sa lahat ng hindi po nabanggit, ay hindi man po nabanggit ang inyong pangalan, pero kami nagpapasalamat sa inyong time na ibinigay upang matuto po sa atin pong programa, pero yamang naglitawan ng iba. Batiin ko konti. Ma'am Nelia, Ma'am Nelia. At ito si Ma'am Nelia, nakaka-bless po talaga to. Sa totoo lang, parang... Nagbakasyon na naman yata to. Ay, gano'n? Parang Oo. ano lang na parang wala lang. Ma'am Nelia, amen po. At salamat po sa inyo pong pagiging malaking blessing. And then kay Ma'am Rosalinda Calara, amen ma'am, alam ko maya-maya nandito na po kayo upang i-monitor nyo na po ang dapat i-monitor. And then Ma'am Lydia Fusin, Ma'am Fusin, magandang hapon po. Ma'am Aba Escalada, ma'am, magandang hapon po. Pati asawa niya nanood, si Sir Ramon. Oh, Sir Ramon, by the way, makakasama ko po ito sa area. Pagkasama ko po ito sa area, mabibilis po maglakad to. Parang ako po ang pinakamatanda. Hindi naman po, pero talagang kung gaano si Ma'am Aba kabilis pagsalita, gano'n din siya kabilis paglakad. Pinapabati pala ni Ma'am Josephine ang kanyang mama at pinsan ko, Tejano. Yun, Yan. amen, Hello amen. po. Tejano. Okay po. At sino pa po? Ma'am Joy Agnes Estoloño, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am Belia Quiñones at sa ilan pa po. At, Ma'am Eugene. At hindi pwede natin makakalimutan po ito. Mortal sin, ha? Hindi tayo naniniwala sa Vinyal, pero naniniwala tayo sa mortal. Okay, muli po, magandang hapon. Sir John
Sir Romir, salamat na hindi man kayo nakikita. Laging behind the scene po sila. Pero salamat talagang for how many years, mga kapatid, ay blessing po talaga sila dito sa programang ito. Kasi hindi nyo kami maririnig ng klarado kung wala nga tayo mga operators. Kaya sila lahat nag-ooperate. Kaya yung mga prepared sound card ni Sir ano dyan, ni Sir Romir dyan, inaabangan ko yung nakarang ginamit niya. Natutulog. Okay, sige po. Tuloy-tuloy na po tayo. Ay mga kapatid, nakaraan may napakagandang katanungan po si Ma'am Cynthia. Isang katanungan na talagang bumulaga sa bawat katatayan. Ay, kulang yung background music Dapat may ten, deren, deren. Hindi po, alam niyo po, napakaganda ng katanungan po ni Ma'am Cynthia. Alam niyo po, pag ang nanay ang nagtanong regarding sa responsibility ng tatay, talagang ano yan, may mga bagay na nangyayari sa atin. May pagkakataon di natin gusto, pero hindi natin maiwasan. At pag ini... Dear Sir RG. Dear Charo, ako po ay isang bata, hindi matanda. Bata. Okay, sige po, nawawala na po tayo. At yung tanong po ni Ma'am Cynthia po na nakaraan na yung ano ma'am no, yung responsibility ko nung ako'y nagkaroon na ng anak. Kasi nakaraan nga pinag-usapan na iba pagka may dalawa pa lang kayo, iba naman pag may anak na. yung apo, wag mo na napakalayo. Okay. Ano po yung ano yung changes? Ano ba yung nagiging setup na sa loob ng bahay pagka siyempre tatlo na kayo. Nanakuha niyo po. Nakaraan nabanggit ko nga po, meron talagang changes which is nag-agree naman po si Ma'am Cynthia and even Ma'am Marnelly. At kumbaga ano po ito, mga patotoo, mga kapatid, kasi ako, bago pa lang naman ako sa pagpapamilya. At pinatotohanan ni Ma'am Marnelly, ni Ma'am Cynthia, na that there is changes talaga once na nadagdagan po talaga ang membro po ng pamilya. Okay, talaga merong changes. Sabi ko nga po sa inyo nakaraan, yamang ako po ang tinanong ni Ma'am Cynthia, talagang aminado, I must accept na talagang yung oras when it comes yung time ng misis ko sa akin, magbabago din. Yun ang totoo nun. Pero, sabi ko nga nakaraan, magbago man ang lahat, mga kapatid, pero dapat hindi mabago yung purpose, hindi mabago yung layunin ng pagsasama, hindi magbago. Magbabago lang, talagang hindi natin maiwasan eh. May magbabago at magbabago, may adjustment period, pero para sa para sa ikaayos pa rin, for the betterment pa rin ng pagsasama. And of course, mga kapatid, hindi dapat talaga mawawala pa rin yung ating top priority, which is yung ating Panginoon. Yan ang pinakamaganda doon, mga kapatid. Hangga't hindi nawawala ang impluwensya ng Diyos sa pamilya, ano man ang magbago diyan, walang problema. Kanya po, yun yung mga pagbabagong katanggap-tanggap. Ang hindi lang katanggap-tanggap na yung magbabago, yung pagbabago na may iba na yung pwesto ng Diyos sa pamilya. Di ba? Di ba, ma'am, yung po ang pinakamatindi. Kaya ako po yung nagpapasalamat. We have here Ma'am Cynthia na, of course, tagal na dito sa church, kauna-unahan na kinasal dito sa simbahan. Di bali na. Ngayon, ang gaganda na. Kahit hindi mo na lagyan ng dekorasyon. Ang ganda talaga ng simbahan natin eh. Pero noon talaga, pareho nila ni Ma'am Cynthia. Pag hindi mo nilagyan. Talaga totoo po yan. Kinukwento ni Sir Noel yan. Naririnig naman natin yan kay Sir Noel. Pero salamat for how many years, mga kapatid. For how many years, andyan pa rin sila magkasama. At nadagdagan could you imagine, napunta sila sa church, binatilyo si Sir Noel Dalagita, si Ma'am dalagang-dalaga si Ma'am si Ma'am Cynthia, pero could you imagine, nagkaanak sila, 2 anak na babae, mga kapatid. Pero mga kapatid, still naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Amen. Still nasa church pa rin sila. Sir, andun pa rin. May problema, hindi naman nawawala yan eh. Pero ang kagandahan doon, hindi nawawala, mga kapatid, yung impluensya ng Diyos sa kanilang pamilya. Bilang patunay, si Ma'am Cynthia ngayon ginagamit dito sa Baptist Lunch. Habang ang asawa niya naman po, si Sir Noel, ginagamit doon sa Sapang Dalaga. Could you imagine? Hanggang ngayon, magkatandem sila. At tapos si Pauline, nasa ibang bansa, pero makita niyo po, yung puso niya sa gawain ng Panginoon, andito pa rin.
Si Mama Tricia, ganun pa rin. Nakikita mo, laging kasama pa rin ni Ma'am Cynthia. Wala pang ibang kasama. Diba? Ayun nga po, isasabi ko lang po. Diba makikita nyo? Totoo yan. Ngayon, pag gantong ay wala si Papa, wala si wala. Kung saan-saan lantak na punta-punta yan. Pero kung you imagine, trabaho, bahay, simbahan. Kung you imagine, sino kasama? Si nanay. Si nanay niya, nagbubuka ka sa kanya. Pero ngayon, kung you imagine, ang ang tanong, nagkaroon ba ng pagbabago? Nung nanganak po si Ma'am Cynthia, may mga pagbabago. At hanggang ngayon, may mga pagbabago pa rin. May mga adjustment pa rin. Pero kagandahan, hindi nagbago ang purpose. Bakit hindi nagbago ang purpose? Hanggat hindi nagbabago ang position ng Panginoon, that He is on the top of the triangle of marriage, mga kapatid, walang magiging problema. Kaya, buhay na patuto, mga kapatid. Wala na kailangan ipaliwanag. Tingnan nyo na lang po. I'm not saying that they are perfect. Hindi mga kapatid. Pero makikita mo yung biyaya ng Panginoon. Makikita nyo po yung biyaya ng Panginoon. Bakit hindi po inalis sa eksena ang Panginoon? Ganon din po si Ma'am Marnelly. Ngayon, nakikita nyo po si JJ, si Brother JJ. Pare silang JJ, Jeremiah Joshua, saka Jeremiah. Di ba? Pare sila JJ. Kasi dati, JJ pala pares man, doon ko na nalaman Jeremiah Joshua, saka Julian Joshua. Kaya parehas po yan, JJ. Sino ba yung JJ dito? Si Jeremiah. Si Jeremiah, nagbago na rin ang boses. Bilog na. Pinakamata siya dito. Yung kinanta niya dati doon yung Jerusalem. Pagkanta niya dito, talaga binatil niya naman. Hindi na pwede matinis-tinis. Kaya mga kapatid, may pagbabago. Ba't pa tayo napunta sa boses ni Jeremiah? Hindi mga kapatid, could you imagine, si Ma'am Marnelly, si Sir Julian, may anak po sila. 2 lalaki kay Ma'am, 2 babae naman. Pero hindi pinag-uusapan kung babae o lalaki yung anak. O nga, yun baka, at the mid. Bali, na lang ako, neutral. In between na lang. Okay, babae, lalaki, natin, para magkasundo. Just to reconcile their, Okay, ngayon po, mga kapatid, could you imagine, si Sir Julian, trabaho, bahay, church. Yung mga bata, makita mo, parang dito na nakatira. Anong oras? Kain na. Opo, kumain na po. Nauna pa kumain sa akin. Yaya ako na yan. Hindi kasi minsan pag Thursday, galing ako area. Pagpunta ko dito, kumain na pala sila. Siyempre kasama ni Sir Maki palagi. Kaya ako, imagine, may tama lang silang kasama, may tama silang impluensya, may magandang mangyayari. Pero ang ibig ko sabihin, mga kapatid, anuman ang changes, sila lang po makakapagsabi nun. Pero isa lang nakita ko, hanggang ngayon nasa church po sila. Amen. Bakit? Hindi pa rin po tinanggal sa tamang position yung ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot sa changes. Ako bilang isang asawang lalaki, hindi ako dapat matakot paglaba. Hindi dapat ako matakot na gawin yung mga ganito. Bakit? Kasama yan. Alangan naman yung misis ko, may problema na physically. Cesarean pa naman yun. Problema physical, palabahin ko ng palabahin. Misa kasi may mali din tayo sa pagbabae, dapat siya naglalaba. Tama naman po yun, dapat ganun talaga. Kaya konting tiis na lang, balik na naman sa paglalaba. Kala mo ngayon lang yan Sobra ka na. Kanina naman, bago ako mag-chapel hour, kasi pag Tuesday po talaga, sunod-sunod ako dyan bago mag-chapel hour sa CBBA, sampay muna ako. Kahit pa kailang sampay lang ako. Kasi naglaba po ako kanilang kagabi. Mabot ako madaling araw. Ako po, sampay ako. Tapos pagkatapos ng chapel hour, diretso na po ng PSS na may subject po ako na Isaiah. 9 to 10:30 naman. Pagkatapos doon, balik sampay. 10:30, balik sampay. Natapos ko. Ang sarap ng feeling ko. Ang sarap ng feeling. Natapos yung and then yun. Dito naman. Mamaya naman. Sinasabi ko lang to, pinaparinig ko sa asawa ko kasi ngayon lang yan, Ngayon lang yan. Hindi, na-enjoy ko po, na-enjoy. Alam nyo ba kapatid, bakit yung maganda yung na-enjoy yung pagsasabi. Nagtutulungan. Mas okay na sa akin magsampay kaysa magpadete. Okay na sa akin magsampay. Mas parang pambabaeng trabaho? Pagsasampay o pagpapadede? Wala naman ako kasama dati, naglalaba na talaga ako Pero hindi ako nagpapadede.
Hindi mga kapatid, pinapasaya ko lang kayo. Pero totoo yan mga kapatid. Ano man ang maging changes, mga kapatid, dapat hindi mawala sa eksena po ang ating pong Panginoon. Alam ko si Ma'am Marnelli, si Ma'am Cynthia regarding po sa bagay na yan. Kasi usaping ano na to mga kapatid, usaping experience na to mga kapatid eh. Kumbaga, hindi lang experience, but they can connect sa sa salita po ng Diyos, yung kanilang experience pwedeng i-prove anuman yung sinasabi ng Biblia. At it is proven and tested na po sa buhay po nila. At hindi ko na po alam kung ano yun, pero naniniwala ko, alam nila may mga changes. Pero alam din nila kung ano ang nagpatibay sa kanila, kung bakit andito pa rin po sila. Kasi marami pong kung kailan nag-anak na wala sa church. Totoo po yan. Hindi, totoo po yan. Kung kailan binilas ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon, parang naging dahilan pa para mawala sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, pag hindi natin naunawaan, tinanggap ng tama yung blessing, parang ang dating curse. Parang ganun eh. Dapat kaya, mga kapatid, hindi lahat talaga sa totoo lang. Kasi yung iba, nawawala na ng time sa church, nawawala na ng time sa ganito, kasi kailangan na daw talaga magtrabaho, kasi kailangan, parang ang Diyos nagbigay, kasi naniniwala ko ba, pag ang Diyos nagbigay ng blessing, hindi siya magbibigay ng isang blessing na kukontra sa Kanya. Na magiging dahilan para mawalan ka ng time sa Kanya. Tama po ba? Hindi natin matatawag na blessing yun. Pero naniniwala ko, minsan nasa mismanagement lang po. Hindi lang natin na ma-manage. Kaya naniniwala ko si Ma'am Marnelli, Ma'am Cynthia, ay napakarami po nilang na-experience. Pero ano yung kanilang ginawang decision, ano yung naging focus nilang mag-asawa nung nadagdagan na sila ng membro ng pamilya, tig-2 ang nadagdag po sa kanila, ano po yung pinakapinanghawakan po nila. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, andito sila, sama-sama pa rin na masayang naglilingkod sa Panginoon. Balang araw, ito totoo po niyan, magkakapo na si Ma'am Cynthia, magkakapo din si Ma'am Marnelli, sa tamang panahon, hindi pa ngayon, hindi pa po bukas, sa tamang panahon. Pero mangyayari, pero ngayon, mag-expect tayo na may magandang kinabukasan yung apo. Bakit? Nakikita na sa anak eh. Naka niyo po, kung sablay yung anak ni ma'am, ay ano expect mo sa kasunod nun? Pero mga kapatid, could you imagine, ang gusto ko lang makita natin mga kapatid, na yung decision ginawa nila may malaking impact. At ano yung decision, nagpatibay sa kanila at nagpanatili sa kanila. Sa kabila ng mayroong changes, sa kabila, alam ko lahat, pati yung pagtatrabaho, titigil ka na, mama, ganun eh. Di ba ma'am, yung isang sanayin na kumita, pati tigilin mo, pagbabantayan mo ng bata. ano po, at ano po yung naging dahilan kung bakit po sila naging matibay hanggang sa ngayon. Unahin po natin ngayon si Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia, ma'am. Hello, nakita ko. Hi, Chona. Kwan ko to eh. Isa sa mga abay ko nung kinasal kami. Nasa US na siya. Bumalik siya dito ito yatang month na to, February or March. Basta bumalik siya dito, nagbalik bayan, pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkita. Hello, at kamusta ka na dyan? Nakita ko rin si Ma'am Royza, Nagpoon. Ayan, mga nadagdag natin mga mothers. Ito ang talakayan natin regarding dito sa triangle of marriage. Kung saan ang father, ang mother, at ang nasa center at nasa itaas ay ang Panginoon at ano yung within that triangle is the purpose. Yung purpose na yan, bago ka pumasok sa purpose, naniniwala ako na dapat prepared tayo. Preparation ay kung paano natin inihahanda tayo physically, kasali yan eh, emotionally and spiritually. At bagamat masabi ko na medyo nasa edad na talaga ako, sumobra na sa edad, kasi lumampas na ako sa kalendaryo, 32 na ako nung mag-asawa. Pero hindi. Ano pa yung asawa ko, ma'am? Oo, pero hindi edad ang nagbibigay sa atin ng Amen. ibig sabihin ng assurance na talagang makikita natin yung purpose bakit tayo mag-aasawa. At yun ang pinagpapasalamat ko kasi pareho kami dito ni Brother Noel, isa yung
preacher, isa yung Bible, isa yung pulpito na kung saan nandun kami nakaharap, isa yung altar na kung saan kami lumuluhod, isa yung paniniwala namin na Biblia lamang talaga na ipinapahayag ng ating mahal na pastor. Nagsimula talaga kami, talagang church lahat. Kung ano man yung aming paplanuhin, ano man yung aming gagawin, ano man yung wants namin, yung needs namin, talagang lahat. Sabi ko nga, si pastor lagi yung pinakauna nakakaalam kung ano yung update sa amin. Halimbawa, yung nagplano kami magpakasal, ayan, si pastor ang una niyan. Bago magpakasal, nagpaalam si Brother Noel. Dapat maliwanag yan sa mga kabataan. Huwag kayong Amen. gagawa ng desisyon na kayo lamang. Napakahalaga talaga. Nandyan ang Panginoon at sinong ginagamit ng Panginoon sa atin, yung ating mahal na pastor, para magkaroon tayo ng advice na maayos na advice. Kasi kung ano ito rin sinasabi ko sa mga anak ko, kung ano ang inyong decision ngayon, yan ang magdedetermine ng inyong destination. Kaya, wag kung maaari, wag kayong mag-e-experiment ng buhay ninyo mga kabataan. Ganon rin sa mga nanay, yung sa mga bagong mga nanay ngayon. Maniwala kayo, palakihin ninyo na may tunay na pagkatakot ang mga anak ninyo. Huwag kayong matakot na magsabi sa mga anak nyo kung ano yung tama, kung ano yung mali. Merong iba kasi natatakot na sabihin yung mali kasi baka masaktan yung mga anak. Lalo na pag yung mga dalaginding na o mga binatilyo na yung mga anak. Parang takot na silang magsabing, uy, baka magrebelde to. Yun ang nakakatakot, sir. Yun sasabihin, baka magrebelde kapag sinabi ko na eto dapat at mali. Bahala ka. Kapag nagrebelde ka, buhay mo yan. Pero hindi Pero hindi rin Sabi ko sa mga anak ko, Pag alam naman po ng bata yung motibo, ma'am, naramdam naman nila yan, ma'am. Totoo yan, naramdam nila yan. pero sinasabi ko sa mga anak ko, hindi ko sila dineder na magrebelde ka. Hindi. Kasi sabi ko, pag may nangyari sa inyo, kaya andito ako lagi, parang siguro ang dating sa kanila, parang insisting ako lagi dun sa gusto kong mangyari para sa kanila. Although, at this point of time, laging sasabihin nila sa akin, Mama, malaki na kami. Alam na namin kung ano yung gagawin namin. Ay, sabi ko nga yan, nasasaktan ako kapag ganyan kasi nanay at nanay nyo pa rin ako. At habang buhay ako, makinig kayo. Kasi pag wala na ako, hanapin nyo, maniwala kayo, hahanapin nyo ang boses ng nanay nyong madaldal. Maniwala kayo, oo. Kasi wala kaming inisip at wala kaming ipinanalangin kundi kayo. Mas marami akong panalangin sa mga anak ko kaysa sa amin dalawa ni Brother Noel. Kung paano sila poproteksyonan ng Panginoon sa kanilang pagtatrabaho, yung maganda nilang testimony at paano sila magdidesisyon sa kanilang mga ginagawa. Kaya doon sa mga nagsisimulang mga nanay, huwag kayong matakot na i-direct ninyo yung mga anak nyo na sabihin nyo kung ano talaga yung gusto ng Panginoon para sa kanila para wala kayong pagsisihan bandang huli. At sa mga anak ko, lagi ko rin sinasabi na isasama ninyo ako sa plano ninyo kasi kapag may nangyari sa inyo, kasama rin kami ng papa mo Hindi naman namin kayo pababayaan Hindi namin, although malimit na sabihin na ni Brother Noel, sinasabi namin sa inyo kung ano yung tama. At pag sumablay kayo, wala kayong maririnig sa akin. Bahala kayo sa buhay ninyo. Pero sa akin, iba. Bilang nanay, natatagtag yung kwan ko. Parang may kirot sa puso ko. Sabi ko, huwag kayong gagawa ng bagay na ikapapahamak ninyo. Kasi kapag napahamak kayo, ako yung unang-unang iiyak. At kapag ako'y umiyak, ano mangyayari sa akin? Manghihina ako. Abay, sa halip na abutin ako ng 99 years old, baka 98 na lang. Hindi. Oo. Ibig ko sabihin, babawasan ninyo yung pagkakataon ko na makita pa kung ano yung magiging next generation namin through you. Kasi prayer ko pa rin, maabutan ko pa rin at magabayan pa sila hanggang magkaapo. Abay, kung maaari, ngay pati yung kanang apo, di ba? Napakasarap pakinggan. Hindi ako nagsasalita ng kapag yung sasabihin ko, halimbawa, may sakit ako, ay naku, ayaw ko na. Hindi po. Ang sa akin, Panginoon, bigyan niyo pa po ako ng kalakasan na mapagsisilbihan ko po kayo at makikita ko pa yung mga anak ko na nasa tuwid pa rin. Kasi magkakamali pa rin yan. Lalo na, 2 babae, sabi ko, pagsisimula ninyo, baka ang pangunahin ninyo yung emosyon, pagtibok, gwapo, matangos ilong, maputi, maganda ang katungkulan. Hindi. Unan yung tignan mo na yung kalagayan niya, spiritual. Kasi yan yung magbibigay ng pagpapala sa inyo. Kung gaano sila kalapit sa Panginoon.
ganyan din mapapalapit kayo sa bawat isa. Yun nga yung triangle eh. Habang naglalapit kayo sa Panginoon, di ba? Sa triangle, tatay, nanay. Habang lumalapit kayo sa Panginoon, mas nagiging closer kayo sa bawat isa. At makikita nyo at mararamdaman nyo yung presensya ng Panginoon. Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. At alam niyo, napakaganda ng tinatalakay ni Ma'am Cynthia. Totoo yan eh. Marami magulang takot na yung anak nila ay magre-rebelde. Ito matindi dyan. Pag hindi mo naman kinurek yan, magre-rebelde pa rin yan kung talaga ano yan. Ang pinakamahalaga, may narinig sila sa'yo. At sabi ko nga, mga kapatid, di tayo dapat matakot mag-correct. Kasi may simbahan tayo na nagtuturo ng tamang kapamaraanan ng pagkukorek. Hindi yung sa labas, sa palo lang ng palo, walang paliwanag, ganito. Hindi ganon. Dito sa church, mga kapatid, more on explanation tayo kaysa sa palo. Nakuha niyo po. Kasi pag hindi naman nila naunawaan talaga yung palo, mga ganyan, mga kapatid, at sa totoo lang, pag tamang kapamaraanan natin, ramdam yan ng mga anak natin. Sa totoo lang, ng mga anak po ninyo, ramdam yan mga kapatid. Pag nasa tama, ramdam din naman talaga nila mga kapatid. Pag galit lang talaga. Iba talaga yung merong pagmamahal. Kung maninero mong ka merong pagmamahal, ramdam nila yan. At ang pinakamaganda, may narinig sila sa iyo. May pagbubulay-bulayan. Kung nagkamali na nga, hindi mo makorek-korek, walang pagbubulay-bulayan yan. At the mere fact na hindi mo kinarek, para mo sinasabing, tama yan. Yun lang kasimple. Nakuha niya po, ganun lang kasimple. Ano niya po si pastor, na-appreciate ko. Kahit konting yung hindi tamang paglalakad, kahit yung mga babae dyan nalakad na pakuba, talagang hindi siya makapagpigil. Tayo ng maayos, lakad na maayos. Yan, okay? Di ba? Kapatid, si pastor parang hindi siya mapakali. Parang, bakit naman siya mahihiyang si tayo na itulong yun sa kanya? Nakanya po, in good faith naman yung binanggit ni pastor, yung turo ni pastor. Mga kapatid, alam niyo po mga magulang, kung alam niyo naman tama naman at bunga ng concern niyo sa anak niyo, wag mo inyong ikahiya. Wag kayong matakot. Wag kayong matakot magrebelde. Mas patakot kayo pag nagpatuloy siya sa ginagawa niyang mali. Yun ang pinakamaganda. Yun ang nakakatakot. Bakit? Ano man mangyari sa anak? Sabi ko nga po, sabi nga Ma'am Cynthia, apektado ang magulang. Tandaan niyo po, kaya maganda na yung mga bata talaga mailapit talaga sa Panginoon. At could you imagine, mga kapatid, biyaya ng Panginoon, ang naging pundasyon ni Sir Noel, ni Ma'am Cynthia, salita ng Diyos, kung kailangan i-correct ang anak nila, kino-correct nila. Kaya ngayon, andyan pa rin. Iba yung endearment. Iba yung endearment pag yung bata lumaki sa correction talaga. Iba talaga. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala magre-rebelde yan. Alam nila kung kanino sila lalapit. Alam nila kung kanino talaga sila makikinabang. Nakanya po, iba endearment. Maring tingnan niyo po ewan ko pero as I observe, siyempre, sila malapit sa mga magulang. Sa totoo lang, malapit sila sa kanila po mga magulang. Same lang po kay Ma'am Marnelli. Mabait ba si Ma'am Marnelli? Hindi ko alam. Pero alam ko na mamalo si Ma'am Marnelli. Di ba? Si Sir Julian. Pero ang tanong, yung pagko-correct, pares sila nagko-correct eh. Pares po sila nagko-correct. Pero tingnan niyo po kung asa ng anak nila ngayon. Amen. Nagrebelde ba? Hindi, bakit? Meron sila tapos babanatan pa ni pastor sa preaching. Ayun. I-correct nyo, tapos panatilihin nyo sila sa church. Yan ang pinakamaganda. Katulong po natin ng simbahan. Kaya no wonder kung ano man maging changes niyan, mga kapatid. Kung ano man maging changes niyan, as long as ang ini-introduce nyo sa kanila ay Diyos pa rin, wala magiging problema. Amen. Okay? At balang araw magpapasarap, buti na lang may nanay ako na nag-correct sa akin. Amen. Yun ang magandang pakinggan. Kaysa naman yung nanay ko kasi tinolerate ako, kaya pangit yun ang ganang pakinggan, di ba? Mas maganda, buti na lang. Yung panahon na nagkasagsagan ng pagpapasaway ko. May mga kasagsagan kasi na pagpapasaway yung mga bata. Di ba po? Yung kasagsagan ng pagpapasaway ko, may matapang ako mga magulang na nakipaglaban para sa akin. By giving correction. By giving correction, instructions, reproof, ano pa man, para lamang ituwid ang baluktot kong buhay. Di ba? Kaya mga kapatid, salamat. Kaya ngayon, at least narinig nyo po mula kay Ma'am Cynthia, ang pinakapinanghawakan nila mga kapatid ay yung katuruan po ng ating simbahan. Okay? At ngayon naman, ay pakinggan po natin si Ma'am Marnelli po. Ma'am Marnelli. Ayun. Gusto kong sa sinabi ni Ma'am Cynthia about preparation. Kasi inisip ko, nag-prepare ba ako? Kasi I got married at 23. Kung si Ma'am Cynthia, nagdadalawang isip siya na i-give up yung career niya kasi syempre baliktad kami na edad noon, 32 siya nung kinasal siya ako 23. I was just starting my career na very flourishing talaga yung career ko that time.
And now that I'm older, na-realize ko I've never applied for a job all my life during those time. Kasi talagang network of connections no sa NGO. So, naisip ko, wow, grabe ang blessing. Pero paano ako nag-shift into full-time homemaker mode? Ano talaga yun, sir? Guidance ng Holy Spirit. I think I was more than prepared spiritually. Kasi ako mismo, diba? Ito hindi ko to tinatago, lagi ko tong sinasabi. Ako mismo ang nagtanong kay Julien na sinabi ko sa kanya na I'm ready to get married. I will ask my pastor, yung pastor ko noon dun sa Davao, that I'm ready to get married. It doesn't matter kung ikaw ang pipiliin para sa akin. Ganun ako ka-prepared. Matindi nga eh. Kaya yung mga bata dito na inaano ni pastor, kina-counsel, sabi ko, matindi. Wala kayo dun sa ano ko. The Lord spoke to me that you will get married. Sabi niya, paano? Sabi ko, hindi ko alam eh. Kasi, di ba, hindi mo naman ma-explain yun, sir, kung paano yung conversations niyo ng Panginoon. So, I was very sure, but God didn't tell me that it's Julien. Basta sinabi, you are going to get married. So sabi ko sa kanya, sabi nga ni Julien, shotgun marriage ko daw siya. Kasi sinabi ko sa kanya, okay lang sa akin kung hindi kita pipilitin kasi hindi ka pa naman nag-propose sa akin, ayoko rin na mapilitan ka. Parang parinig na. Totoo yan. Sinabi ko sa kanya yan. Sinabi ko na sa kanya na magpapalam na ako sa pastor ko that I'm ready to get married and whoever my pastor will choose for me, yun na yung pakakasalan ko. But the good thing is, Julien made a very good impression dun sa pastor namin. So, siya talaga ang pinili for me. So, sabi nung pastor, ay, okay na yan si Julien. Sabi ko, pastor, hindi nga siya nagpo-propose eh. Ako pa nga nagparinig sa kanya. Oo, ganyan. Pastor, sabi ko, paano yun? Anyway, nag-usap kami ni Julien. Sabi ko sa kanya, Dad, hindi kita ma-promise na andyan pa ako. If you will wait for me, I'll be there. Ganon. Han, hindi ko ma-sure. Tapos sabi niya, ay, hindi pwede. Sige, magpakasal na tayo. Shotgun nga, 'di ba? Pero I'm so thankful kasi walang aksidente sa Panginoon. Amen. On the day of our on the day of our wedding, may rainbow. Mantakin nyo yan. Hindi ko pa alam yon kasi hindi pa ako nagbabasa ng Bible. So, nung nagbabasa na ako ng Bible nung kinasal kami, grabing iyak ko nung nabasa ko yung verse ng about rainbow, sir. Sabi ko, Lord, grabe ka. Pati yung kasal ko, nandun ka talaga. Kasi ang ganda-ganda nung rainbow nung garden wedding kasi kami. So, yun. Naisip ko na what is more important really is that you are prepared dun sa spirit mo na I'm ready, so I will submit. Tapos nag-usap kami ni Brother Julian na pagka nag-asawa tayo, sabi ko, useless naman kung magpapaiwan ako. Yes, I have a very good career. As in, very good talaga, high-paying job at the age of 23 during that time. Malaki na yun for me kasi sa Davao City, konti lang ang cost of living. But I gave it up for him. Kasi sabi ko, para if we will build, para magkakilala tayo. Tapos nag-decide din kami na 1 year, first year ng marriage namin, hindi muna kami mag-aanak. So nag-control kami. Kaya next year na ako nabuntis. Kaya I married at 23, I gave birth at 25. Tapos nasundan namin kay Jeremiah, 30 years old na ako nung second baby. Kasi may ninong kami na nagsabi sa amin na 4 to 5 years ang gap. Kasi kung mamili sila ng kurso, mahihirapan kayo magpaaral kung sabay-sabay mag-college. Unless siguro kung may malaki kang ipon, ganyan. So sinunod namin na advice yon. Ang hindi namin nasunod na advice, yung isa naming friend, sabi niya, sige na, damihan niyo ba yung anak niyo? Tingnan niyo kami, 4 yung anak namin. Mga 40 sila noon, 40 years old sila nung time na yon. Nagsisisi kami. Dapat dinagdagan pa namin. Sabi ko, 4 na yan, nagsisisi pa kayo. Alam niyo po, ngayon na nag-40s kami, sabi namin ni Julian, kaya pala pinapadagdagan nila noon kasi masaya pala yung maraming anak. It's really fun. Tapos pag matanda ka na, iba na yung level ng maturity, iba na yung level ng conversations. And with that, I would like to relate yung testimony ni Jeremiah dun sa Tarlac. Di po ba nakapagsimba kami doon na nandun si Pastor? Ngayon, si Jeremiah pinatestimony. Alam niyo po, na-bless ako kasi sabi ba naman niya, I'm so blessed that
my parents are here at nasa church na, so lumaki na kami sa church, sabi niya. And praise God, sabi niya, andito pa rin kami sa mga ministries namin, kami ng kuya ko. Sabi niya. And hopefully, sabi niya, hindi kami ano yung term na ginamit niya? Hindi mapariwara. May term siya na yung mga nag-backslide ng mga kasama nila. Sabi niya, ang dami na naming kasama na wala na sa ministry. Sabi niya, prayerfully, mananatili kami sa ministry. So nagpasalamat siya sa amin, sa church. So sabi ko, wow, what a beautiful testimony na narinig namin from him, siya mismo. Although malayo pa yung lalakarin, malayo pa, marami pang pwedeng mangyari, pero sabi nga ni Ma'am Chang, tayong mga mothers, especially, mas mahaba talaga ang prayers natin para sa ating mga anak. Kasi hindi mo alam di ba? Pag wala ka, hindi mo sila kasama, hindi mo mawala sa'yo na mag-worry. Parang gusto mong ulit-ulitin yung sinabi sa Philippians na in everything, kailangan mong mag-pray. Di ba? Yung wala ka, wag kang mag-worry. I forgot the exact verse na wag kang mag-worry, kundi ipanalangin mo lahat, ipanalangin. So every time na nag-worry tayo, manalangin tayo sa Panginoon to really cover our children, lalong-lalo na yung mga times na hindi na natin sila kasama sa bahay. Sa totoo lang, Sister Marnelly, ako nasa age na yung mga anak ko nagtatrabaho na. Soon, mag-aasawa na rin yan. Pero parang, kung babalikan ko, gusto ko ng mga bata pa sila. Kasi, oo, andyan lang, hindi sila aalis, at lahat ng sasabihin mo ay susundin nila. Never sila na talagang para lang silang, kumbaga nga, para silang sponge na absorb lang nila ng i-absorb kung ano yung maririnig nila, ano yung makikita nila. Ngayon, may sarili na silang buhay. Kaya nga, nasaktan ako nung sabihin minsan, hindi naman talaga ganun, pero may prick talaga sa heart ko na may gusto akong gawin, ipagawa sa kanila, sa karir nila, na ganito, huwag kayong makampante. Kasi narinig ko rin naman kay Pastor, huwag kayong makampante sa inyong trabaho na iyan lang. Mag-explore pa kayo. Sila, napakalaki ng venue ng kanilang sa karir na kung saan ma-explore pa nila. Kaya sabi ko, ganito, maganda, ganito. Yung sabi sa akin, Mama, wag mo na kaming pangunahan. Alam na namin yung gagawin namin. Oh, parang natulala akong ganyan. Ouchie. Sabi ko, hindi talaga. Parang nag-emotional ako Sabi ko, ay nako, kako, habang nagsasalita ako, habang may naririnig pa kayo sa akin, pakinggan nyo ako. Maniwala kayo pag, hindi naman nagpapaalam, pero binabalaan ko sila pagdating ng araw kasi yun yung naranasan ko. Mother ko namatay, 56 years old na. Nung mag-asawa ako, nung mga anak ako, nung mag-asawa, buhay pa siya nung mag-aasawa, tas namatay bago kami kasal ni Brother Noel. Parang mga 6 months. Oo. Tapos, nung nung mga anak ako, talaga, una mong mararamdaman, una talagang napakon sa isip ko, unang naisip ko, nanay ko, ganito pala kahirap magbuntis, ganito pala kahirap manganak. Normal delivery, talagang full force yan Talagang lahat ng lakas mo, ibibigay mo. Di ba, mga nanay, alam ko, kayo lahat dyan. Relate much kayo na kung paano tayo nag-conceive sa ating mga anak. Hindi naman tayo naniningil sa ating mga anak na sasabing, pinaghirapan kita ganito. Pero talaga dapat maunawaan din nila kung paano natin ibinigay yung ating pagmamahal sa kanila sa pag-conceive hanggang sa panganganak, hanggang sa paglaki nila. Kaya sa mga kabataan, pakinggan nyo lang si mama nyo sa mga sinasabi nila. Kasi pabibigyan nyo ng kasiyahan si mama nyo kapag naririnig nyo. Hindi naman magsasabi ang mga nanay nyo ng ikasasama ninyo At hindi rin kami yung magbibigay ng opinion lamang namin. Laging nakabase yan kung ano yung narinig nating lahat sa pulpito. Amen. Thank you po. At nakakabusog po. Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. Alam niyo po, Ma'am Marnelly, at nabanggit ni Ma'am Marnelly kanina ay talagang tumigil siya sa trabaho. Di ba, Ma'am? At same lang naman po sa ginawa ni Ma'am Cynthia. Narinig ko na rin po yung testimony dati ni Ma'am Cynthia na di ba, nakaraan, narinig naman natin, nakita niya naman. Pero sir, nang ihinayang akong titigil nun sa trabaho ko. Habol pa talaga. May pahabol pa. Kasi daw mas malaki yung sweldo niya Oo, kasi noon yung sweldo ng sundalo, magkano lang sabi ko, nung makita ko yung payslip,
ay, overtime ko lang to. Tapos gusto niya akong patigilin sa trabaho. Yung mga anak ko, syempre, may kinabuhayan ako, ay, kumbaga, may kinagisnan na ako na, yung ayaw ko, bakit ako magtitiis? Eh, may magagawa naman ako. Ba't kailangan ko magtiis? Kaya inabot pa rin ang 6 years pagkakasal namin at Panginoon na yung gumawa ng kaparaanan. Humabol talaga. Mas malaki daw po yung Saudi Ma'am Cynthia. Yung overtime niya pa lang, mas malaki na ata sa payslip ni Sir Noel. Pero alam niyo kay Ma'am Hazel, hindi ako masyado nahirapan sabihan siyang tigil ka muna. Ano bang ginagawa niya? Ba't papatigil niya? Tigil ka muna sa trabaho. Ay, full-time pala kayo, full-time. Oo, pero iba talaga, Ay, sir. Ito narinig ko kay oo. Pastor. Kapag full-time ang lalaki, mas advantage kapag full-time din yung Opo. mapapangasawa. Opo. Kasi parehas kayo ng Wala namang masyadong training. paliwanagan eh. Wala namang masyadong paliwanagan eh. Oo. Eh pagka napangasawa mo hindi full-time, wala namang masama dyan. Hindi naman kasalanan po yun eh. Pero what I mean, yung adjustment talaga medyo maraming paliwanagan talaga. Kasi iba yung na-experience mo, iba yung Pero na-experience mo. napapaisip yung dalawa nating kasama ditong Oo, parang, mga binata. parang tagalabas yung gusto nila. Sabi ni brother John, mas okay na mag-explain. Sabi naman ni Sir Mer, ako nakapag-explain na. Ayun o. Hindi mga kapatid, ano po at ayun ako, hindi, totoo po yan, iba-iba talaga. At lalo na sanay kang humawak ng pera, may nawakan kang ganito. Siyempre, sanay kang humawak, sanay ka rin na gumagastos. Siyempre, yan naman ang totoo niyan eh, di ba? At tapos biglang, in a twinkling of an eye, rapture. I like that. Twinkling of an eye. Diba? Nag-rapture yung trabaho. Nag-rapture yung pera, di ba? Alam mo, sir, ang na-realize ko pala, kaya madali for me to obey. Kasi siguro lumaki ako na obedient talaga ako na bata eh. Mm. Kaya nga eh, 'di ba, yung sinalihan ko na program, merong merong tinatawag na parang noodle party after 10 p.m. Nung nagkikwentuhan kami, sabi ko, I haven't experienced noodle party. Sabi ng mga kasama ko na alumni, you're too good. You were just hiding in your room. Yeah, because I was obedient kasi yun na, bawal lumabas after 10 p.m., ganun. So I think may factor yung pagiging masunuri nung bata. Kaya siguro madali sa akin na, okay Lord, sumunod lang ako. Hindi talaga siya big deal for me na katulad na ni Ma'am Cynthia na nag-iisip pa siya kung ano. Kasi siguro nga, naka-establish na rin siya. Hindi naman, obedient naman akong anak. Obedient naman ako anak. So, yung sitwasyon, kumbaga pinag-aralan ko yun at saka realistically, sabi ko, although, kasi kaya naman malakas ang loob niya na patigilin ako. Umiinit ang ating talakay. Tatungkol sa pera, mainit talaga. Hindi, may sarili na kasi siyang bahay nung nag-asawa kami. Kaya ang lakas ng loob niya, sabi niya, may sarili na siyang bahay, kaya pero ang sabi ko naman sa kanya, hindi naman tayo mabubuhay na bahay lang. Hindi natin makakain yung haligi. Kailangan pa rin support. Bawas ako. Mamaya, puro bakal lang. Sabi ko noon, supportan mo lang muna ako at darating dyan, ipanalangin natin. O, di ba? Darating din talaga sa tamang panahon, tamang oras, tamang puso. Amen. Ano mga kapatid, ito na. Yan man mga kapatid ay hindi man bukal sa puso yung pagtigil sa trabaho o bukal sa puso mga kapatid. Ang pinakamahalaga mga kapatid, mas pinili nila yung the best na kapamaraanan. At yan, sige nga po, basahin yung mga, hindi ako makapag-isip pa siya. Oo nga, nakakatuwa, daming comment. Po. Ayan, ang hirap manganak, pero pag lumaki sila, hindi mo na sila makontrol. Kaya dapat po talaga na habang maliit pa sila, ituro mo sa kanila ang dapat gawin. At lagi dapat ang patnubay nasa kanila. Ngayon kasi hindi ko na sila makontrol, mas mahalaga na sa kanila ang mga trabaho nila. Totoo yan. Amen. Si Ma'am Cynthia nakaka-relate dyan. Lalo at malayo na yung kanyang isa niyang girl. Pero Diba? thankful naman ako kasi talagang kapag Sunday,
andun siya, nasa Google Meet. Sabi ko nga, kung hindi sila nabigyan ng magandang pundasyon, abay, yung time niyang yan, yung Sunday, pwedeng iyan ang day off niya lang. Abay, pwedeng lalayas na lang siya at liliwaliw. Kapag may time talaga siya na may service tayo, na-assure niya na nandoon siya. Nakabahagi siya Amen. lagi. Amen, amen. Thank you po. At salamat Ma'am Cynthia, bagamat hindi talaga bukal sa puso ninyo yung pagtigil nyo sa trabaho. Pero salamat, sumunod po kayo. At ngayon nakikita nyo po, hindi, totoo na may mga pagkakataon kasi hindi natin nakasanayan. Tapos biglang susulpot sa ganyan, di ba? Pero ang kagandahan doon, sumunod si Ma'am Cynthia. At ngayon niya mas na-appreciate, buti sumunod ako. Kasi hindi sigurado yung kalagayan ng mga anak niya ngayon kung hindi siya sumunod. kung hindi sumunod si Ma'am Cynthia at pinairal niya yung, sana ako may trabaho. Aba mga kapatid, abay, ang tanong, nabigyan mo ng pera, pero yung kaya mong ibigay, yung panahon na kasama mo ang mga bata sa loob ng bahay, ayun ang hindi na kayang bayaran ng pera. Yan ang totoo po niya. Kaya Ma'am Cynthia, saludo po ako. May mga rapturan to. Rapture talaga. At nag-rapture, siyempre, laki-laki na kita, nag-rapture lahat. Pero mga kapatid, may pinalitang Panginoon. Diba? At ang mga bata na kung saan ay ramdam nilang may nanay sila. Yun ang pinakamaganda. Kasi dapat maramdaman, kasi kung anong naramdaman ng mga bata, ma'am, yun ang pinakamagandang preparation na eh. Naramdaman nila na ganito pala dapat. Yung nanay pala focus sa anak. Aba, sabi nga ni Ma'am Cynthia, ni Ma'am Marnelly, mga kapatid, sa mga nakarinig, hindi po sa nagmamayabang si Ma'am Marnelly na obedience siya. Pero yun talaga yung po talaga, na pag naging, sabi nga ni Pastor, naging muscle memory mo na, para nakasanayan mo la, sa iba-ibang dating. Kasi hindi sila sanay sa ganoon. Pero dahil sa iyo, sanay ka na, parang nagulat, parang nagagawa yan. Ay, para sa iyo, normal lang. Ano doon? Anong bago? Para anong nakakaano? Para sa iyo, para sa iba, nagugulat sila. 'Di ba? Pero sa iyo, yan ka na. Anak niyo po, could you imagine, ilagay natin sa naging kalagayan ng Ma'am Cynthia. Yung pinili niya, yung rapture. Pinili niya ma-rapture yung pera niya. Pero makita niyo naman, mga kapatid, yung mga anak niya, nasanay na laging kasama nila sa bahay ang kanilang nanay. Na sa panahon nagkakamali sila, may nagkukorek sa kanila. Sa panahon may pangangailangan sila, may nagpo-provide sila sa kanila. Kaysa naman na sanay ang bata na katulong ang kasama. Could you imagine? Katulong ang kasama. Anong gagawin niya balang araw? Mga kukuha na rin na katulong. Nakuha niyo po. Pero mga kapatid, hindi kayang ibigay ng katulong ang kayang ibigay ng nanay. Yan ang totoo niyan. Kaya Ma'am Cynthia, maraming salamat po Ma'am Marnelly, maraming salamat po. Maging si Ma'am Leslie, matinding battle din ni Ma'am Leslie. Di ba? Ay, totoo yan. Could you imagine, matindi-tindi din sa oras nito, matinding rapture din nangyari dito. Pinag-usapan natin mga kapatid, kung pag-usapan naman natin ng pera, pero makikita natin kung gaano natin binibigyan. Ngayon, kaya natin hina-highlight yung pera. Ibig sabihin, kung nag-give up nila yung pera, may mas matindi pa sa pera. Yun yung impluensya, pag-aaruga na hindi na kayang ibigay ng pera. Kasi could you imagine, totoo naman, perang pinag-uusapan eh. Kumbaga nila, sabi nga nila, nandiyan na yung palay. Tutukain na lang. Tapos bigla pang inalis. Aba, tinanggihan pa. Mga kapatid, tutukain na lang. Nandun na, laki yung pera kay Ma'am Leslie. Narinig ko rin po yung testimony. Matindi rin po talaga mga kapatid. Batang-bata pa naman si Ma'am Leslie, 'di ba? Kumbaga pero mga kapatid, they gave up their career, mga kapatid, para lang mga kapatid gampanan yung pinakamatinding responsibility na meron sila. Ano po 'yon? Yung alagaan ang kanilang mga anak. Pag sabing alagaan, hindi lang alagaan na palakihin physically, kundi palakihin sila spiritually. Yun ang pinakamaganda. Kaya mga kapatid, I hope na sa totoo lang, yung mga tagapagsalita natin dito, hindi yung kwentong barbero, buhay talaga nila. Buhay barbero. Buhay po talaga nila. Ma'am Roysan, meron pong sinasabi diyan si Ma'am Roysan. Ma'am Sabi Marnelly. niya, Amen, Ma'am Marnelly and Ma'am Cynthia. Your stories and experiences have truly been an inspiration to all of us. You have shown that what it means to be a good mother at home and a loving wife who continues to trust in the Lord. May God continue to use you as a blessing and an inspiration to other mothers and women. Uy, Ma'am Roysan, saludo rin sa'yo. Full-time din yan. Mas maraming anak to. Mas grabe ka, Ma'am. 2+2. Oo. 4. Yan. Tapos paano magpalaki ng kambal? 2+2. Ang hirap. Hindi ata, 5 ata eh. 5. Yata ang anak niya, 5. po.
O, di ba, ma'am? Ikaw, mas balik sa'yo ang Hindi, saludo, ano ma'am, yung dalawa sa inyo, dalawa isa sa akin. Oo, tama. Apo, lima po. Total ng mga anak namin lahat ang anak mo. Sabi ni Sir John, ito total nyo kay Ma'am Roysan sa atin, sa magiging anak nyo. 10. Pwede. Sir Ramir, yung sa inyo, sa susunod na lang. Okay, kaya Ma'am Roysan, kung paano po kayo saludo kay Ma'am Marnelli, kay Ma'am Cynthia, ay dalawang kamay. Saludo po kami sa inyo. Amen. At could you imagine ngayon, sama-sama din sila sa church. Hindi kaya madali yon. At alam ko si Sir Graymond lang din ang may trabaho, di ba po? Kaya Ma'am Roysan, maraming salamat po for being a good example sa bawat isa po na nakikinig po ngayon. Maraming salamat po. Kaya saludo po ako sa mga nanay, na kung saan ay talagang mas pinili nila nagampanan ang pinakamatinding role ng buhay nila bilang nanay. At yan ay in-nurture yung kanila pong anak. Kaya salamat po sa lahat ng kananayan. Okay, at it's already 1:19 mga kapatid. Alam ko, marami pa tayong dapat pag-usapan. Napakaganda po ng ating usapin. Totoo yan mga kapatid. Yun po siya sabi natin kaninang changes. Di ba po? Yun po yung sinasabing changes for the betterment mga kapatid ng ating pong family. Yan, may mga nag-message po dyan. Yan. Ma'am, sabi ni Ma'am Flor, salute you, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelli, bihira. At marami pong na-bless po sa testimony po ninyo, Ma'am Cynthia. Kahit napilit, Ma'am, yung ano nyo, sabi ni Ma'am Nelia, 5 naging anak ko, pero hindi po yan ang naging dahilan. Siguro nawala ako sa church dahil alam ko na katulong ko ang church sa pagpapalaki at ng mga anak ko. Siguro yun po. Ayan, si Ma'am Nelia, nasubaybayan ko yan. Grabe. Oo, Ma'am, buntis nasubaybayan niya daw, mahaba. ma'am, yung kasal po ninyo ni Sir Oo, Noel. Sabi niya po opo. kanina, may At nabasa siya po ako. rin. Biruin mo, ilan yung anak nga dinadala niya dito noon na hindi makakapasok yung sasakyan dito. Hawak-hawak niya. Si Jainus yata yun. Baby pa, tapos may hatak-hatak siya. Talagang ibang klase ang level ng Umaga, commitment tapon. niya, ma'am. Oo. Imagine na stroke siya, nag-PSS pa. Tuloy-tuloy pa. Ma'am, ikaw na talaga. The best ka. Bigyan ng jacket yan. Saan ang jacket? Wala ka. Bigyan ng jacket Sir, yan. Sir Jackie. Hindi, totoo po yun. Nakakatuwa po yun Oo. si Nanay Nelia. Hindi, may kanya-kanya talaga Opo. tayo na Yes. binigay ang Panginoon Oo, na totoo. kalakasan. Gamitin lang natin, ano yun, ando na, purpose. We encourage each other Amen, para amen, ma-fulfill amen. ang kanya-kanya nating purpose. Kaya salamat Nakakatuwa. doon sa mga Thank you po. nagko-comment. Kasi, Amen, amen. o diba, napabahagi sa buong mundo ang Yes. kanilang mga testimonies. Ayan. Amen, Thank amen. you po sa inyong lahat. Amen. Wala man kayo ganong kalaking pera pero may malaki kayong tubo. Yung respeto ng anak nyo, ay, ewan ko, Ma'am Cynthia, pero mas naniniwala ko bilang nanay. Hindi ako naging nanay, pero may nanay ako. Alam ko na mas masaya nanay na mabigyan mo siya ng respeto kaysa bigyan mo siya ng malaking pera na wala namang respeto. Di ba po? Pero may Iba po respeto, yun. bigyan mo na ng sobre yan pag nagtatrabaho. sabi naman si Cha, okay naman yan, pero iba pa rin yung may pera. Lagyan mo na ng sobre. Talaga iba talaga si Ma'am Cynthia. At least, ma'am, mga kapatid, Practical na nanay. mga kapatid, tinan nyo, yan si Ma'am Cynthia, walang tinatago. Okay? Talagang napaka-transparent ni Ma'am Cynthia. Okay, kaya kayo, wag kayong magsasabi-sabi lang kay Ma'am Cynthia. Alam nyo yung gagawin nyo. Sobrang kailangan. Hindi jacket, sobre. Ay, nako, pero ang sarap ng feeling ng magulang na may anak na rumirespeto. At alam niya na bunga yun ang kanyang ginawang decision. Na inuna niya ang pag-aaruga sa kanyang anak. Kaya to all mothers na alam nyo that you made a decision na piliin ang pinakamatinding role po ninyo kaysa sa isang bagay na kaya namang i-provide ng Panginoon. Okay. Oo nga pala, sir, kakaselebrate lang ng International Women's Month. Kaya timing ang pagpupugay natin sa mga Amen, amen, nanay. Talagang pagpupugay sa ating mga ina Sa at mga nanay, kababaihan. araw-araw nagbibigay pugay po kami sa inyo kasi araw-araw namumroblema kayo. Araw-araw may mga pasaway kasi, sir. Opo. Araw-araw po. Yan. Okay po. At ano po sabi ni Ma'am Nelia? Mahirap tumigil lalo na may anak ako na tumitingin sa akin. Yun.
Amen, amen po. Totoo yan. At totoo yan, minsan titigil ka na pero pag nakita mo, ay, may nakatingin, tuloy-tuloy ka pa rin. Kaya mga kapatid, salamat na lamang, salamat na lamang. Buti, yung iba, alam nila, may nakatingin na sila, tuloy-tuloy pa rin. Di ba? Pero mga kapatid, salamat na may mga magulang na alam nila yung dapat nilang gagawin at hindi nila dapat gagawin. At salamat sa mga magulang that they have the courage na yung alam nilang tama, ginagawa nila. Kasi halos lahat naman alam tama, pero nahirapan talagang gawin. Yung ginawa niyo pong decision, aba mga kapatid, maraming nakakaalam na tama yan. Pero hindi nila magawa-gawa. Hindi nila mag-give up yung yung sinasabi ni Ma'am Cynthia. diba? Pero mga kapatid, yan na, buhay na Pero patuto. hindi naman natin kinokondem yung mga mothers na nag-go Oo, work opo, pa wala rin. naman. Oo, nasa arrangement nyo naman yung mag-asawa kung paano ninyo pa rin bibigyan ng pagpapahalaga yung, andyan pa rin yung respect mo eh. Kung okay naman sa asawa mo, wala namang problema. Kasi andito si Ma'am Odessa. Siyempre, pinag-uusapan naman nila yan. Amen, amen. Okay po, at I hope and I do believe na meron po tayo natutunan. Magandang talakayan mga kapatid. At I hope na nag-enjoy po tayo. Mainit na usapan. At pagka-pera mga kapatid, at medyo umabot na tayo sa rapture, malapit na sa tribulation, and millennial kingdom, and then ano na po, alam na, sabi ni Pastor, ba't rapture ang pinag-uusapan? mayari, atry again. Sasabog na yan, di Sasabog na. papaputok. Ay, okay po. At Ma'am Marnelly, Ma'am Cynthia, maraming salamat po. At huling pagbati, Ma'am Marnelly and Ma'am Cynthia. Maraming salamat po ulit sa inyong mga comments, sa inyong mga sinishare na experience. And saludo po kami sa lahat ng mga nanay at asawa na nanonood. Kahit na wala, even yung mga wives na nanonood na walang mga anak, saludo pa rin po kami sa inyo dahil yung relationship lang ng asawa, pagiging mag-asawa, that's already designed by God. You're already a Amen. family. So huwag kang malungkot at i-enjoy mo yung pagsasama yung dalawa ng asawa mo. And sana po maging blessing lagi itong programang ito sa inyo at nagiging blessing rin po talaga kayo sa amin. Magpa 5 years na tayo sa May. Wow, Thank amen. you so much, mga Advance happy anniversary po. yes, mga TBL family natin. At hanggang sa susunod po natin na episode dito pa rin po sa The Baptist Lunch. Amen, Ma'am Cynthia. Happy Women's Month po talaga sa mga, hindi lang sa mga nanay yan eh, syempre sa mga lahat ng kababaihan. Pero mas saludo ako sa mga nanay kasi ito talaga yung mga nasa, yan ang tinatawag na motherhood is the highest vocation natin. Amen. Nagagampanan natin yung design ng Panginoon para sa atin, yung purpose ng Panginoon para sa atin. Kaya mabuhay at pagpalain nawa tayong lahat. God bless everyone. Amen, amen. Thank you po. Muli po, salamat sa inyo pong pagsubaybay po sa ating pong programa. At I hope meron tayong mga ngiti sa ating mga labi. At enjoy po natin ang buong araw po na ito mga kapatid. And to God be the glory. Bye! See you next Bye Tuesday! po, bye po.